natin yung ating pinag-aaralan tungkol sa benefits of having the fear of the Lord. Although ang mga ito ay na talakay na natin ng mga nakaraang lessons pa, ay para masundan ko lang yung aking outline at para mai-remind din sa atin yung mga benefits na ito, mga pakinabang na ito kapag tayo ay nagkaroon ng takot sa Diyos. Yung huli na aking nabanggit sa inyo, pag tayo merong fear of God, there will be true life and contentment. Yan ang isa sa mga malaking problema sa mga believers ngayon, ay walang contentment sa kanilang Christian life. Walang contentment sa kanilang faith. Kaya kung ano-anong mga naiisip na ginagawa at kung anong mga naiisip na dilipad sa kung saan-saang reliyon. Kasi nga, wala nga silang satisfaction, wala silang contentment sa kanilang relationship with the Lord, dahil sa ang bottom line niyan ay talagang wala namang takot sa Diyos. Ang meron sa kanila, takot sa impyerno. Kaya naghahanap sila ng makakapagbigay sa kanila ng assurance and at the same time contentment. Pero ang hindi nila alam, once na ikaw ay tumanggap sa Panginoon dahil sa naunawaan mo ang gospel, at dahil naunawaan mo ang gospel, karoon ka ng tunay na pagmamahal sa Kanya at tunay na pagkatakot sa Kanya. And then yung assurance kasama nun, plus contentment. Ang katunayan dyan, yung mga iba, kahit na hindi pa nila natanggap ang Panginoon, kahit na hindi pa dumarating yung gospel sa kanila, ay nakasanayan na nila talaga na magkaroon sila ng takot sa Diyos. At yung mga taong ganito ay bagamat hindi pa sila believers, dahil meron silang takot sa Diyos, nakaranas sila ng maraming pagpapala at pabor ng Diyos kahit noong pang hindi pa sila believers. At marami akong kilala na ganon, na nasa ibang religion sila, iba pa yung faith nila, wala pa yung pure genuine na relationship nila sa Lord. Nakakaranas na sila ng pagpapala ng Lord. Nakakaranas na sila ng pabor ng Lord. At dahil kaya nila nararanasan ito kasi although hindi pa nila kilala si Jesus Christ, pero meron na silang pagmamahal sa Panginoon at meron na silang pagkatakot sa Panginoon. So ibang ano naman yon, ibang klaseng pagkatao yon. Daig pa nila yung mga Kristiyano na tumanggap na sa Panginoon, pero hindi pa rin talaga mahal ang Panginoon at wala pa rin talagang takot sa Diyos. So siguro dahil ito sa nakasanayan na, ito yung culture na kanilang nakagisnan nung sila'y ipinanganak hanggang sa lumalaki, ay nandun sila sa environment na ang mga tao ay hindi priority ang Diyos. Wala silang naririnig na love the Lord your God with all your heart. Wala silang naririnig na matakot ka sa Diyos. Wala silang naririnig na gano'n. Kaya naging lifestyle, naging mindset nila na parang ang Diyos ay kathang isip lang. Parang hindi siya totoo, pero tumatawag naman sila sa Diyos, lalo na kung meron silang pangailangan. So kapag ganun yung mindset ng isang tao, syempre at pag after na siya ay tumanggap sa Lord at hindi niya sasaliksikin ng buong puso ang Bible, then hindi madidevelop yung pagkatakot sa Kanya. Kailangan niyang upuan yung subject na ganito kung gano'n ang mindset ng isang tao na kayang-kaya niyang ipagpalit ang Diyos sa mundo.
kayang-kaya niya ipagpalit ang relationship niya sa Lord sa weakness of the flesh or fruit of the flesh or lust of the flesh. Kailangan pa talagang kailangan niyang upuan yung subject na ito para magkaroon siya ng takot sa Diyos at ma-develop yung takot na yon. Kasi ang dami mga believers ganun, ang dali-dali nilang i-set aside yung kanilang relationship sa Lord, which is nagpapakita na wala pa silang takot sa Lord. So, dahil yun sa culture nila, so, kailangan nilang i-apply yung ating pinag-aaralan about the fear of the Lord. At kung gagawin nila ito, then eventually magkakaroon sila ng tunay na buhay with contentment. Sabi niya dito sa Proverbs 19:23, sabi niya, the fear of the Lord leads to life. The one rest content, untouched by troubles. And doon yung word na content in connection with the fear of the Lord. Talagang sadyang ganoon na sinasapatan ng Lord spiritually, emotionally, in every aspect ng kanyang buhay. Sinasapatan ito ng Diyos ng contentment. And in Proverbs 10:27, kapag meron tayong fear of the Lord, there will be long life. At natalakay na natin yan about long life. Ang long life ay hindi lang yung humaba yung kanyang edad. Parte din yan. Pero kung mahaba lang ang edad, pero hindi naman meaningful yung kanyang daily life, anhin mo yung long life na daily life ay miserable. Yung kanyang long life ay mayroon naman siyang kasabay na sakit or mental torture. So, anin mo yung long life? Meron siyang long life pero for the rest of his or her life, broken heart siya. Emotionally destroyed siya. So, anhin mo yung long life pagka ganun? Ang long life ay hindi lang doon sa kung gaano kahaba yung edad niya. Merong mga high school pa lang na long life na yung kanilang ikinabuhay. Dahil ni minsan ay hindi sila naging broke, emotionally and mentally. Ni minsan ay hindi sila nagkaroon ng absent sa kanilang paglilingkod sa Lord. High school pa lang sila, simula bata hanggang pagka-high school, ay daily naglingkod sila sa Lord. Bata pa sila, nagpipreach na sila. Bata pa sila, nagre-reach out na sila, nag-evangelize na sila. Ang dami na nilang na-influensyahan. So, bagamat high school pa lang sila, masasabi mo na nagkaroon na siya ng long life. Kasi simula pagkabata hanggang high school ay nilaan na nila yung kanilang buhay to serve the Lord. At yung buhay nila, simula bata hanggang high school ay meron na silang satisfaction and contentment. So, long life yon. So, pag ang mga taong ito ay nakarating ng 40, sobrang haba na ng kanilang buhay kung dire-diretso nila yung kanilang ginagawa simula pagkabata. Kaysa doon sa 100 years old pero nakakilala siya sa Lord nang siya ay 90 years old, or nakakilala siya sa Lord nang siya ay malapit ng pumanaw, masyadong maikli yung kanyang ikinabuhay. So, totoo, nakasama yung mahabang edad pero hindi yon ang kabuuan. Ang pagkakaroon ng long life ay yung kung paano ka nabubuhay sa bawat araw. Kwentahin mo yon, ilang araw ka nabuhay ng ganon. For example, sa akin, kahit na napakadami kong ginagawa, pero never kong nag-complain sa aking piniling buhay.
Kasi everyday nag-i-enjoy ako sa bagamat mahirap. Siyempre ewan ko kung merong nakakagawa ng aking ginagawa. Kung meron man siguro konti lang. Kasi tinanong yung commitment. Yung commitment ko, yung commitment ko na mag-serve sa Lord. Yung commitment ko dito sa ministry dito. Yung commitment ko sa ministry sa Rema. Yung aking commitment na magturo sa secular. And then yung commitment ko pa sa mga ibang organization. At lalo na ngayon, nadagdagan yung aking commitment sa PNP. So, naging member ako ng Association of Chief of Police in the Philippines. So, ang daming yan. Ang daming mga kailangan ding bigyan ng panahon. Kasi, syempre, mayroon kang sinumpaan at iba yung style ng PNP. Iba yung training nila. So, dinagdagan yung aking commitment. Pero, never naman na ako ay nag-complain. So, everyday yung aking buhay nilalaan ko sa pag-serve sa Lord, pag-serve sa tao, at pag-serve sa community. Kaya, masasabi ko na ang isang araw ko, yung 24 hours ko ay mas marami pa kaysa sa 1 week or 1 month ng ibang tao. Kasi ang dami nilang idle time, no? Yung sa isang araw, dami nilang mga nasasayang na oras. Dahil hindi diretso na meron silang ginagawa. And then yung commitment ko syempre sa Lord kasi alam ko na kapag nagkulang ako sa aking devotion, alam kong magkukulapsa ang lahat ng aking ginagawa. So yun ay hindi ko pinapabayaan. Yung aking yung pinaka-commitment ko is to pray for 1 hour daily in other tongues. So every day, hindi ko kinakaligtaan yun to pray in tongues 1 hour, at least 1 hour or more every day. And then yung aking intimate worship sa Lord, hindi ko pinapabayaan yun. Ayaw kong maramdaman na parang ang layo ko sa Kanya kasi doon ako humuhugot ng lakas kasi doon ako humuhugot ng lahat-lahat doon sa aking intimate worship sa Lord. So kailangan kong awitan si Lord, kailangan kong pakinggan si Lord, kailangan kong i-please si Lord, kailangan magkaroon ng intimacy sa Kanya everyday. Dahil kung wala yon, ay hindi ko na magagawa yung aking mga ginagawa sa bawat araw. So talagang ako'y hindi lang sapat, kundi sobra pa sa sapat yung aking ikinabubuhay sa bawat araw. Kaya kwentahin mo yung aking 1 year na ikinabuhay. Para sa akin, baka mga 10 years na yung isang year ko. Kaya ngayon ako ay 45 years old. Parang ako ay nabuhay ng mahigit 100 na. Dahil sa kung paano ako nabubuhay sa bawat araw. Na hindi lang busy, kundi may katuturan yung aking pagka-busy at mayroong direction ng Lord sa bawat ginagawa ko. So, in additional sa lahat ng aking mga commitment, nag-aaral pa ako ng master's degree at 2 pa yung aking master's degree na pinupursue. Ako ay nagmamasteral sa educational management and at the same time Master of Divinity. So, yan ay sabay na ginagawa ko. So, kaya pag wala talaga yung intimacy sa Lord every day, at saka praying in other tongues 1 hour a day, wala, hindi kaya ito ng kahit sino. Kahit ako, hindi ko kaya ito. Pero merong supernatural strength, supernatural wisdom, supernatural ability, enablement, and empowerment para magawa ko yung aking ginagawa. Kasi yung mga iba nga, pagtuturo lang sa public, wala na, bigay na sila. Hindi na nila kaya yung strength. Pagtuturo lang sa isang subject, sa isang grade, bibigay na eh. So, kasi ganun talaga, pag physical strength, your own mental strength, wala, hindi mo kaya. Okay, so,
there will be long life. At yung long life na ito ay hindi yung sa haba ng edad. Marami akong nakikilala uh, sa bawat week, sa bawat month, bagong nakikilala na mga matanda na ako talaga na naaawa sa kanila kasi hindi pa sila nakakahakbang sa mahabang buhay. Haba na ng kanilang edad pero hindi pa sila nabubuhay doon sa long life na tinatawag. Kasi walang fear of the Lord. Sabi nga dito sa Proverbs 10:27, the fear of the Lord adds length to life, but the years of the wicked are cut short. Tingnan niyo yung mga wicked, no? Bakit sinabing cut short? Tingnan niyo yung mga mahabang buhay na wicked yung kanilang lifestyle. Pag sila namatay, ano ang nangyari sa lahat ng kanilang nakaraan na mahabang panahon? Biglang magsiselebrate yung mga tao. Ay, salamat namatay ka rin. Tagal nilang hinintay yung kamatayan niya. And then, sa mga susunod na araw, ang maalala lang nila sa kanila yung kanyang maling ginawa at yung kanyang ikinamatay. Yun lang. So, kahit mahaba yung edad nila, ay ang ikli ng kanilang buhay kasi yun lang maalala sa kanila. So, kapag mahaba ang ikinabuhay mo, ang maalala nila sa'yo, yung mga kabutihang ginawa mo, yung mga paglilingkod mo, yung mga magagandang ginawa mo, yung mga may mga ginawa kang kabuluhan, yun ang mga maalala sa kanila ng mga tao. At kapag pinagkwentuhan nila yun, kulang ang ilang oras para talakayin lahat. Kaya napapansin ko sa mga nagpipreach, pag meron silang ginamit na illustration ng isang tao, abay nauubos yung kanilang oras para ikwento yung kanyang buhay. O yung mga ginagamit nilang ganong illustration o example, yun ang mga nabuhay ng mahaba kasi kulang yung isang oras para ikwento yung buhay ng kanilang ginagamit na illustration or ginagamit na example. Pero kung wala kang masabing maganda at natatapos ka agad ng kwentuhan tungkol sa isang tao na namatay na, then masasabi mo ng tao yan, hindi talaga namuhay ng mahaba kasi wala nang maalalang ikwento tungkol sa kanya. So, yan ay blessing sa mga namuhay ng may takot sa Diyos. Kahit na hindi siya sikat nang siya ay nabubuhay pa, pero pag gamitin mo siyang example, ay mahaba yung oras na gugugulin mo para ikwento lahat tungkol sa kanya. And the next benefit is there will be no lack of anything. Maaring sa una makaranas ka ng kakulangan o kasalatan sa una. Pero pag na-maintain mo yung fear of the Lord, then sa pamamagitan nito ay mararanasan mo ang continuous supply, not only spiritually, not only mentally, not only emotionally and physically, but also financially. Hindi naman sinasabi magkakaroon ka ng malaking ng maraming assets o malaking deposit sa iyong account, pero every time na meron kang needs ay hindi ka nahihirapan na ito ay tugunan. Kasi ang Lord mismo ang siyang tumutugon dahil doon sa pagkatakot mo sa Kanya. Parte ng pagtugon ng Lord doon sa takot mo sa Kanya ay pagbibigay, pagsusupply ng iyong mga kakailanganin sa buhay. Ang Diyos na kung saan meron kang takot ay hindi siya irresponsableng Diyos. Alam niya lahat na doon pa man kakailanganin mo yon. Kaya kung meron kang takot sa Kanya, bago ka pa humingi, binigay na niya. Pero sa mga walang takot sa Diyos, siyempre nakakonsentrate sila doon sa pag-develop ng faith nila para makuha yung kanilang mga gustong makuha at makuha yung mga pangailangan nila. Ito yung mga nag-i-struggle sa faith. Sasabihin ko sa inyo totoo, once na na-develop ang inyong fear of the Lord, hindi mag-i-struggle yung faith ninyo. Hindi kayo
natuturete, hindi kayo napipressure, hindi kayo nai-stress. Kasi may mga ganun, no? They are walking by faith. Pero turete sila, no? They're walking by faith. Sinasabi nila na ang faith nila nakaset siya, na-claim yung isang bagay. Pero behind the scene, pero sila ay may stress, sila ay depressed, hindi nila alam kung anong kanilang gagawin, walang peace. Pero ang isang nature ng real faith ay alam niya ang magpahinga, alam niya ang mag-relax, alam niyang manahimik on the inside. Yan ang nature ng real faith. At ang pananahimik on the inside as nature of our faith, real faith, ay connected siya sa pagkakaroon ng takot sa Diyos. Yeah, so dahil mga pag sila ay pag binigkas nila o inihayag nila yung kanilang faith, grabe, ang tindi, no? Yung confidence level nila, yung lakas ng boses nila, ay talagang makita mo, man of faith ito, woman of faith ito. Pero dahil sa hindi na-develop yung kanyang fear, sa totoo lang ay nag-struggle siya on the inside. Nagtutrouble siya on the inside. Napipressure siya on the inside. At yan ay resulta ng kawalan ng pagkatakot sa Diyos. Kaya ang faith to God ay dapat mabalanse siya ng fear of God. Pag nagsama yung faith to God at fear of God, yung pagdating sa mga financial needs mo, kahit na napakalaki yan at kahit na parang delikado or urgent, on the inside you have the peace of God. Faith to God plus fear of God equals peace of God. On the inside, inner peace. Psalms 34 verse 9, fear the Lord, you his saints, for those who fear him lack nothing. For those who fear him lack nothing. Una sa lahat, if you fear God, then you're full of strength. Hindi ka kukulangin ng lakas. At syempre, pag hindi ka kukulangin ng lakas, marami kang gagamitin para dumiskarte. Marami kang gagamitin para kumita ng pera. And on the other hand, ang Lord ang siyang nag-arrange ng lahat para makarating sa iyo yung tugon sa mga pangangailangan mo. Kaya mayroong verse somewhere in Psalms, ang sabi niya doon, ang Diyos, pagka sa ibang translation yon, nakalimutan ko yung eksaktong text, pero ang kanyang nilalaman, pagkababasahin mo sa mga maraming translation, ang kanyang nilalaman, ang Diyos ay binibigyan niya ng malalim na tulog yung mga may takot sa Kanya. Malalim na tulog. Pero sa ibang translation, ang sabi niya, ang Diyos kumikilos kahit sa oras na tayo'y tulog. Kaya nga si Jesus Christ, nung sabi niya, let us go over to the other side, ayun sa kalagitnaan may bagyo, siya'y tulog. Kasi alam niya, kahit siya'y tulog, kumikilos ang Diyos. At dahil yan, so meron siyang takot sa kanyang ama. At dahil may takot siya sa kanyang ama, yung pinapagawa lang ng ama ang kanyang committed na gawin. And dahil doon, meron siyang faith at meron siyang confidence on the inside na dahil ginagawa niya ang pinapagawa ng ama, then hindi siya maubusan ng supply para gawin yung pinapagawa ng ama. Siyempre, alam naman na susupply ng Diyos yung hindi niya pinapagawa sa'yo. May ibang nagpapagawa sa ginagawa mo, pero ini-expect mo na ang Diyos magsusupply sa'yo. Mali yun. Sinusupplyan ng Diyos yung kanyang pinapagawa. At yung paggawa sa pinapagawa ng Diyos ay dulot ng pagkakaroon ng takot sa Kanya. Kaya nga hindi sila nagkukulang. Fear the Lord, you say saints, for those who fear Him lack nothing. And the next benefit is
there will be mercy. Although we are under grace, at magkaiba kasi yung mercy and grace. Pero nagkakaroon minsan ng sitwasyon sa ating buhay na para bang ang kailangan mo sa time na yun is the mercy of God. Okay, so and sa mga unbeliever talaga, mercy of God ang kakailanganin nila. Especially kapag mayroong nag-intercede, kahit ano ang sama ng mga unbelievers. Pag may nag-intercede sa kanila, these unbelievers who are wicked, they will experience the mercy of God. Yung mga nakikita natin na masyadong brutal ang pagkamatay, then siguro walang nag-intercede sa kanila. Pero yung mga ansasama naman ng buhay nila, pero na sila'y nakakaligtas sa kamatayan o sa anumang sakuna, ang mga unbelievers na ito, bagamat napaka-wicked nila, ay may mga ginagamit ng Lord na nag-intercede sa kanila. Dahil kahit gano'n sila ka-wicked, ay mahal sila ng Panginoon, at kapag sila ay nakaligtas sa isang sakuna at sila ay unbeliever, that is because of the mercy of God. So, if you have the fear of God, then when you intercede for your loved ones that are still unbelievers, then the mercy of God will always be available to them. That's why we need to intercede our loved ones, kasi kung malay nyo baka wala nag-i-intercede sa kanila, at malay nyo baka kayo lang talaga yung nililid ng Lord na mag-intercede para sa kanila. So, sa mga may takot sa Diyos, ang lakas ng loob nilang mag-intercede kasi alam nila the mercy of God is always available at hindi mahirap ma-activate kung sila nag-intercede, kasi nga meron silang takot sa Diyos. Pero pag ikaw walang takot sa Diyos at nag-intercede ka, parang alanganin mong gawin at wala kang lakas loob na gawin, kasi alam mo na hindi naman dumadalo yung mercy of God through your intercession. Kasi yung mercy of God is always available for those who fear the Lord. Sa Psalms 103 verse 13, sabi niya, as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. For He knows we are formed. He remembers that we are dust. His mercy extends to those who fear Him from generation to generation. His mercy extends to those who fear Him. So nagkakaroon ng extension. Sa isang revelation dyan, nagkakaroon ng extension yung mercy of God mula sa atin, dahil may takot tayo sa Kanya, papunta doon sa mga ini-intercede natin na mga unbelievers. Sa matindi ang intercession activity ng isang may takot sa Diyos. Kaya nga yung mga tumanggap ng ministry sa Lord is intercession. Yung talagang ginawa nilang ministry nila ang intercession. Will develop ang kanilang fear of the Lord, kasi alam nila without the fear of the Lord, alam nila na hindi magiging effective ang kanilang intercession. Nagiging effective yung intercession ng isang believer kapag meron siyang fear of the Lord, kasi nag-i-extend yung mercy of God doon sa kanilang mga ini-intercede. The next benefit is there will be fulfilled desires. There will be fulfilled desires. Psalms 145 verse 19. He fulfills the desires of those who fear Him. He hears their cry and saves them
He fulfills the desires. Kaya nga, masasabi ko, para sa akin, masasabi ko na ang isang tao walang takot sa Diyos ay walang karapatang mag-desire. Kasi hindi na niya makakamtan. Maaaring mag-desire siya, but yung desire na ito magkakaroon ng fulfillment sa pamamagitan ng kanyang personal effort, sa pamamagitan ng kanyang personal struggle. Pero ang taong may takot sa Diyos at nagkaroon yan ng desire, yung kanyang pagkatakot sa Diyos ay parang nagbibigay ng pag-uubliga sa Diyos para i-fulfill, para i-meet yung desires na yon. Kasi alam ng Diyos na kapag meron kang takot sa Kanya, hindi ka magdi-desire ng isang bagay na lalayo mo sa Kanya or ikaka-apekto ng relationship mo sa Kanya. And that's why He fulfills the desires of those who fear Him. Pero yung mga walang takot sa Kanya, lakas-lakas ng faith nila pero walang fulfillment yung mga desires nila pag walang fear of the Lord. Next is, it will give pleasure to God. So, isang benefit ng pagkakaroon ng takot sa Diyos, it will give pleasure to God. If you want to please God, syempre, if you want to please God, nagkaroon ka ng takot sa Diyos, yung faith mo ay nagkakaroon ng mas matinding assurance, mas mataas, mas malaki, mas maraming assurance. Kaya yung faith mo ay mas nasa right track siya pag meron kang fear of the Lord. And that's why the fear of the Lord will give pleasure to Him. Kasi nakakonect siya sa faith natin. Or mayroon siyang malaking connection sa faith natin. Meron siyang malaking kinalaman sa faith natin. Psalms 147 verse 10, sabi niya, His pleasure is not in the strength of the horse, nor His delight in the legs of a man. The Lord delights in those who fear Him, who put their hope in His unfailing light. Ito na yung praise na the Lord delights in those who fear Him. Ang Diyos nagkakaroon ng kaluguran. Ang Diyos nagkakaroon ng kagalakan doon sa mga may takot sa Kanya. So this fear of God in us will give pleasure to God. At ano yan? Kapag ka napaligaya mo ang Diyos, kapag natuwa ang Diyos sa buhay mo, pinagay ninyo, hindi niya susuklian ito ng isang bagay na ikatutuwa ninyo. Imposible yun. Imposible. Imposible na isang tao nagbibigay ng kagalakan sa Diyos, natutuwa ang Diyos sa Kanya. Imposible na ang Diyos ay hindi siya tutugon ng mga bagay na ikatutuwa din ng taong nagbibigay ng kagalakan sa Kanya. The next benefit is, it will be a great treasure to us. The fear of the Lord will be a great treasure to us. Ito ang pagkakasabi ng Isaiah 33 verse 5 hanggang 6. Sabi niya, The Lord is exalted, for He dwells on high. He will fill Zion with justice and righteousness. He will be the sure foundation for your times, a rich store of salvation and wisdom and knowledge. The fear of the Lord is the key to this treasure. The fear of the Lord is the key to this treasure. So the fear of the Lord will become a great treasure to us. At marirealize mo yan kapag habang lumilipas ang panahon na meron kang takot sa Kanya. It's a great treasure to have the fear of the Lord. Magiging kayamanan mo siya. Ayaw mong mawala ito sa iyo. Pakaiingatan mo at papahalagaan mo. Puprotektahan mo.
ganyan talaga nangyayari doon sa mga may takot sa Diyos na they will do their best to protect their fear of the Lord. Kasi alam na nila kung ano ang gamit nito sa kanila. Alam na nila yung kahalagaan nito sa kanila. And that's why it will become treasure to them. They will protect it. Another blessing of having the fear of God, or another benefit, is that we will be blessed by God. Psalms 112 verse 1, praise the Lord, blessed is the man who fears the Lord, who finds great delight in His commands. And Psalms 115 verse 12, sabi niya doon, the Lord will bless those who fear the Lord, small and great alike. So, hindi ito, small and great. Ano man ang pagkatao mo, ano man ang level mo, ano man ang antas ng buhay mo, if you have the fear of the Lord, then God has promised to bless you if you have the fear of the Lord. So, hindi ito nakabase sa kung anong angkan ka galing, kung anong apelyido mo, kung anong height mo, kung ano yung kalagayan mo sa buhay. Basta't kung meron kang takot sa Diyos, sabi niya, He will bless those who fear the Lord, small and great. So, hindi mo, ang fear of the Lord ay wala siyang pinipiling pagpalain. O ang Diyos, wala siyang pinipiling pagpalain as long as na ang isang tao may takot sa Kanya, then ang taong yan is blessed. One of the meanings of blessed is empowered to succeed, or anointed to prosper. So if we have the fear of the Lord, then you are anointed to prosper, and you are empowered to succeed. You will become successful in whatever God will lead you to do. Then another is, if you have the fear of the Lord, we will have the companionship of others. Ito, magkakaroon ka ng tunay na kaibigan kapag mayroon kang takot sa Diyos. Kasi kahit marami kang kaibigan, kung karamihan naman sa kanila traidor, o marami kang kaibigan pero karamihan sa kanila ay mayroon lang kasing pakinabang doon sa pakikipagkaibigan niya sa'yo. Meron sila kasing nakukuha sa'yo, kaya kaibigan ka niya. At meron akong kilalang ganoon, kasi yung taong ito ay malibre siya, laging naglilibre. So kaya ang dami niyang kaibigan pag marami siyang pera. Pero pag wala na siyang pera, wala nang dumadami sa kanya kasi wala siyang maibibigay. Pag may tinawag siya, lalapit ka agad kasi alam nila merong siyang ipagkakaloob. Pero nung wala na siyang pera, siya mismo alam niya na wala siyang matawag kasi wala silang makukuha sa kanya. So, ganun yung isang masamang epekto kapag ang isang tao walang takot sa Diyos. Kung meron kang takot sa Diyos, ilalapit sa'yo ng Diyos o ilalapit ka ng Diyos doon sa mga kaparehas mong may takot sa Kanya. So, kapag magkaparehas kayo may takot sa Kanya, then ang mangibabaw doon is the love and care for each other as a friend. So, tunay na kaibigan. Kaya sabi niya dito sa Psalms 119 verse 63, sabi niya, I am a friend to all who fear you. Kung meron kang takot sa Diyos, ang ilalapit ng Diyos na magiging kaibigan mo ay yung mga may takot din sa Kanya para maging tunay mo siyang kaibigan. At alam niyo, kasama yan sa pati sa pagkakaroon ng partner in life. Kung gusto mo talagang magkaroon ng takot sa Diyos, ang magiging partner mo sa buhay, then ikaw mismo dapat i-develop mo muna. Kaya mong i-develop yung takot mo sa Diyos. Na sa ganun ay yung magiging partner mo sa Lord ay
magkaroon din ng takot sa Diyos. Kasi ilalapit ka niya at ilalapit niya sa'yo yung kaparehas mong may takot sa Diyos. At ang katunayan, meron akong mga kina-counselan dati na every time daw na hindi na siya on fire sa kanyang relationship sa Lord, then doon na nagluloko yung kanyang asawa. Pero as long as na nami-maintain niya yung kanyang pagkatakot sa Diyos, yung kanyang asawa din, takot din na gumawa ng masama. Pero pag wala na yung kanyang fear of the Lord, doon na niya nalalaman na yung kanyang asawa ay meron ng ginagawang masama. Sabi ko, maybe. Dahil sa may connection yon sa mga pangako ng Diyos doon sa mga may takot sa Kanya. Di ko naman pwedeng gawing doktrina yon na gagawa ng masama ang iyong asawa kapag nawawala ang takot sa iyo, but mayroong possibility. Kasi pag ang asawa mo ay alam mong wala ng takot sa Diyos at ikaw ay hindi ka seryoso sa pagkakristyano mo, so alam mo hindi sharp yung kanyang sensibility or sensibleness sa spiritual na bagay. So alam mo, kapag hindi ka seryoso sa Christian life mo, alam mo, hindi kanya madi-discern. Pero pag alam mong on fire siya, alam mong may takot siya sa Diyos, alam mo, madi-discern kanya. So, may possibility na ang partner gagawa ng mali kapag yung kanyang kapartner ay wala ng takot sa Diyos. Kasi halata, pag wala na siyang takot sa Diyos, kasi tatabang siya sa Bible, wala na siyang time na mag-pray or makipag-fellowship sa Lord. Yung kanyang mga dating ginagawa, yung mga spiritual activities na dating ginagawa ay hindi niya na ginagawa. So, halata sa isang tao na wala na yung fear of the Lord. At kapag nahalata yan ng kapartner mo na hindi pa siya talaga seryoso sa Lord, then doon na siya magkakaroon ng opportunity na gumawa ng mali kasi hindi mo na madi-discern. Another is, we will be acceptable to God. Lalo na kapag sa mga times na feeling mo para bang hindi nakatanggap-tanggap yung mga ginagawa mo or ikaw mismo, kapag dumarating yung mga ganung time, pero i-remind sa'yo ng Lord that you're always acceptable because of that fear of God that you develop in your heart. Acts 10:34-35. Then Peter began to speak. I now realize how true it is that God does not show favoritism, but accepts men from every nation who fear Him and do what is right. So, yung mga may takot daw sa Diyos ay tinatanggap ng Diyos. So, walang favoritism. So, matatanggal yung kaisipan na gano'n na para bang may favorite si Lord kasi sa aming magkakapatid, bakit ako lang yung hindi blessed? Bakit mas blessed yung mga ibang kapatid? Bakit mas blessed yung mga church members namin? Hindi naman sila naglilingkod. Matatanggal yung ganong kaisipan. Kasi no favoritism, walang favoritism ang God. Kaya kung sa palagay mo ay parang unfair ang buhay, ay siguro ang kailangan mo doon ay i-check mo na lang kung yung fear of the Lord mo ay well-developed. Kasi pag well-developed yan, then mararanasan mo sa Diyos na walang favoritism, kundi acceptable ka because of your fear of Him. Another is, there will be guidance. Kapag meron tayong fear of the Lord, there will be guidance. Psalms 25:12, sabi niya, who then is the man that fears the Lord? He will instruct him in the way chosen for him. He will instruct him. So, mayroong instruction, may direction, may guidance doon sa mga may takot sa Diyos. Kaya kung feeling mo, hindi mo alam kung saan ka patungo, hindi mo alam kung anong direction ang iyong tatahakin, hindi mo alam kung anong
Anong landas ang iyong tatahakin? Anong klaseng buhay ang iyong tatahakin? Alam mo, pag i-develop mo yung fear of the Lord mo, then, there will be guidance. Mararanasan mo yung guidance ng Lord. Another is, we will have riches, honor, and life. So, magkakasama yan. Yung life na tukoy na talakay na natin. Pero, hindi mo mapaghiwalay yung riches and honor. Alam mo, maraming rich, maraming mga wealthy, but hindi sila honorable. Hindi sila kagalang-galang. Siguro alam ng mga tao kung saan galing yung kanyang pera. Kasi pag nalaman ng tao saan galing yung pera mo, ginagalang ka lang pag nakaharap ka. Pero pag nakatalikod ka na, wala na silang galang sa'yo. Kasi alam nila na yung pera mo ay galing sa masama. So, ang promise ng Lord, pero kapag tayo nagkaroon ng takot sa Kanya, then we will have riches with honor. Kasama niya ang honor. Another is, we will be taught by the Lord. Psalms 25 verse 14. The Lord confides in those who fear Him. He makes His covenant known to them. So, search na lang yung word na confide. But the word confide, makukuha nyo, ma-extract nyo dyan. That because the Lord confides in those who fear Him and makes His covenant known to them, He will teach you. The Lord will teach you personally. So, blessing na nga na magkaroon tayo ng mentor. Blessing na nga na magkaroon tayo ng mga friends na nagbibigay ng advice sa atin, encouragement, strength sa atin. Then, mararanasan mo pa mismo that the Lord Himself is teaching you and mentoring you. So, yan ay napakagandang experience yan sa ating pagka-Kristiyano. Next is, there will be healing. There will be healing. Ano yun, tatulan sa aking personal na buhay, hindi ko naman sinasabing hindi kumakatok ang sakit sa akin. No? May mga times na ang sakit ay kakatok sa akin. Pero, minsan, i-review ko as the Spirit leads me. Pero, alam ko kasi na may takot ako sa Diyos, reflecting through intimate worship sa Kanya. Alam ko na doon nagmamanifest yung presence of God sa akin. At once na nagmanifest yung presence of God sa akin, my belief is that yung sakit nalulusaw. Kasi may dalawang klase ng presence of God kasi. Number one is the indwelling presence of God, which every believer has. Every believer, nasa kanila yung indwelling presence of God. Ang Holy Spirit, nasa kanila yan. Kahit saan sila magpunta, the Holy Spirit is present. So, yan ang unang presence of God. The indwelling presence of God. Every believer, nung tumanggap siya kay Jesus Christ, the Holy Spirit came in. That's the presence of God in you. Pero another kind of presence of God is the manifest presence of God. Yung pag nag-worship ka, nararanasan mo siya. Yung pag nag-preach ka, nararanasan mo siya. Yung nag-pray over ka, nararanasan mo siya. Pag nagbasa ka ng Bible, nararanasan mo. Hindi lang sa nandiyan siya sa loob mo, but nararanasan mo. Diba? Kagaya sa akin, pwede tayong magkasama. Pero kasama mo lang ako. Iba, yung kasama mo ako na nagsiserve ako sa'yo. Kumikilos ako para sa'yo. Doon sa nandoon lang ako. So, yan ay magkaiba. Dalawang bagay yan. So, present ako sa'yo, pero wala akong ginagawa. Ang isang klase ay pag kasama mo ako, pero gumagawa ako. Kumikilos ako. Ibig sabihin, nararanasan mo yung aking pagmamahal. Nararanasan mo yung aking malasakit. Kaysa doon sa kasama mo nga ako, pero nandun lang ako. So, yan ay magkaiba. Ganun din sa presence of God. Indwelling presence of God, nandyan siya. Pero yung manifest presence of God, yung kumikilos siya, hindi lang siya nandyan. Okay? So, kapag
naranasan ko yung manifest presence of God in my own belief ay doon sa gitna ng presence of God ay nararanasan ko ang kagalingan, nalulusaw ang sakit. Kaya every time na nararamdaman kong parang may sakit ako, then I just worship the Lord and I just immerse myself in the manifest presence of God. But sometimes merong righteous anger na nag-arise from my spirit and then I will attack sickness. Siguro sa mga time na yon ay may involved na evil spirit kaya nagra-rise up yung righteous anger to do rebuking against the enemy. Pero kung ito ay dahil sa normal lang na nakakakuha ka ng flu, nakukontaminate yung environment, then siguro sa mga ganito, then I just need to worship the Lord and immerse myself in the presence of God. At pag ginawa ko yon, then healing flows. Sa mga noon ay sakit nyo na at hanggang ngayon sakit nyo pa rin, then maybe you need to check if your fear of the Lord is really developed. Kasi pag hindi develop yung fear of the Lord, magiging sakitin ka. Magiging sakitin ang isang tao na walang takot sa Diyos. So, make sure na iayos nyo ito. Kasi pag may sakit ka, istorbo yan sa paglilingkod sa Lord. Istorbo yan sa relationship mo sa tao. Istorbo yan sa pagsiserve mo. Istorbo yan sa buhay pag mayroon kang sakit. So, you need to check the fear of the Lord. Kasi pagka na-develop yung fear of the Lord, then it will teach you how to easily experience the manifest presence of God. At doon sa manifest presence of God, you will experience the healing power of God. Kaya sa ngayon, dito tayo magtatapos and you're blessed.